Finally mga kababayan, may nagsalita na rin po sa kampo po ng mga Marcos patungkol po dun sa mga tirada ni VP Sara kay PBBM at kay dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. This time mga kababayan, anak po ni PBBM at pamangkin po niya ay nagsalita na. Bumabanat na rin po mga kababayan. Alam naman po natin si Senator Amy, hindi po siya nagbibigay ng reaksyon si PBBM. Sanay po tayo sa kanya na hindi po siya pumapatol at hindi po siya gumagante sa mga masasakit na salita na binabato sa kanila. At kahit pa sobrang abuso na po yung pananalita at sa tingin nga po ng mga tao ay bastos na po ang ginagawa, pambabastos na. Hindi po tayo nakakarinig ng paggante or pagwelta kay PBBM. This time nagsalita na po ang kanyang anak na si Congressman Sandro Marcos at ang anak po ni Senator Amy, si Matthew Marcos Manotoc, no? So mamaya pag-usapan natin yung mga sinabi nila, mga naging pahayag nila patungkol dun po sa mga sinabi ni VP Sara. Pakinggan po muna natin ang kayabangan ng DDS na ito patungkol po sa pagdalo ni dating Pangulong Duterte sa Quadcom ngayong araw. At atin pong supalpalin. Hoy! Eto na mga kababayan, eto na talaga ang pinakahinihintay nating lahat. Walang iba kundi ang House Quad Committee invites Duterte to October 22 hearing. Nako, lahat ng mga Pilipino, lahat ng mga DDS kong kasama dyan, mga anti-Duterte, nananawagan din ako sa inyo. Pakimark na din dyan sa mga kalendaryo nyo, ilagay nyo, Duterte versus House of Representatives, October 22. Long wait is over, mga kababayan. Dito natin makikita kung ano talaga ang kanilang gagawin kay former President Rodrigo Roa Duterte. Mga kababayan, dapat maging matalino tayo. Abangan natin kung ano talagang klaseng mga tanong ang itatanong nila kay Rodrigo. Hoy, sa mga bangag at lutang na palaging nang i-issue about Pogo, illegal drugs at extrajudicial baka mo. Halina't abangan natin ang kaganapang iyan. Para kung nag-iisip talaga kayo ng tama nang sa ganun kayo'y mahimasmasan. Go Mayor Digong! Go Mayor Digong! Sampalin mo ng katotohanan ng mga hayop na yan. Ayun mga kababayan, narinig nyo po, nauna po ang kayabangan. Ang hirap po talagang maging DDS sa mga panahon na ito. Tignan nyo, unang-una yung pagiging mayabang niya, na akala mo ang galing-galing po, no? Bida-bida. Pero anong nangyari? Hindi po sumipot, hindi po umattend si dating Pangulong Duterte sa Quadcom hearing ngayong araw na ito. Nandun po si Dilima, if I'm not mistaken, narinig ko yung pangalan niya. Pero ito po, yung pinagyayabang nito, bida-bida, hindi naman po pala umattend, no? Mark your calendar daw, go mayor, go mayor. Narinig niyo naman ang pinagyayabang niya. Pero nung nangyari, wala, hanggang yabang lang, no? So parang bakit lagi silang ganyan? Puro kayabangan, ang arrogante, ang rude. Pero at the end of the day, hindi naman pala nangyayari yung mga pinagyayabang nila, mga kababayan. Kayo na po humusga, no? Yan po ang mahirap kapag naunang kayabangan, napapahiya, no? Nasusupalpal. Ngayon, pag-usapan po natin yung naging pahayag ng magpinsang Marcos patungkol po sa mga naging pahayag ni VP Sara. So ito po, pag-usapan po natin yung naging pahayag ni Governor Matthew Marcos Manotoc patungkol nga po dun sa mga naging tirada ni VP Sara kay PBBM at sa kanyang lolo na si dating Pangulong Marcos Sr. So sabi dito ni Gov Matthew, "Good afternoon, Kakailian. I'm very saddened by the recent statements of our dear VP Inday Sara Duterte." Kung makikita nyo po itong pahayag na to, may pagrespeto pa rin, decente pa rin ang kanyang pagsasalita. Most of all, I was shocked to hear that Senator Amy Marcos was included, as Senator Amy has been a loyal friend and supporter to Sara for many years. In my few interactions with VP Sara, she was always friendly and professional. It's very disheartening to see her making things personal, as many say this is just politics. I am reminded of an MLK Jr. quote, "Darkness cannot drive out darkness, only light can do that. Hate cannot drive out hate, only love can do that." I hope VP Sara finds peace and we wish her well. Yan po ang naging pahayag ni Gov MMM. Ayan mga kababayan, nakita nyo naman, may pagrespeto pa rin yung kanyang statement at may paggalang, no? Ibang-iba dun sa mga naging pahayag ni VP Sara patungkol kay PBBM at kay dating Pangulong Marcos Sr. Mga kababayan, sino ba namang anak or apo ang hindi masasaktan sa mga ganong tirada? Ipahuhukay,
na i-imagine na puputulan, 'di ba? Masasaktan po talaga. Kaya sa totoo lang, aminin na po natin sa ating mga sumusuporta sa Pangulo, lalo-lalo na sa inyong mga loyalists, minsan po nakaka-frustrate. Ako po, nararamdaman ko na po, frustrate ako. Sabi ko, bakit hindi man lang nagsasalita ang Pangulo? Bakit hindi man lang siya gumagante ng salita na hindi naman niya kailangan makapagpalitan ng kabastusan or pag-disrespect. Yung bang magbigay siya ng reaksyon para ipakita sa kanila na hindi tama yung sinasabi at ginagawa ng kabila. No? Nakaka-frustrate po kasi wala parang pinababayaan lang, no? Pero sa kabilang banda, tama rin pala 'yon na wag na lang siya magsalita, mag-focus siya sa trabaho, patunayan niya ang kanyang sarili, no? At patunayan niya na mali yung sinasabi ng kabila patungkol sa kanya kay PBBM. Okay din pala 'yun kasi mas lalong naiinis yung kabila. Wala siyang ginagawa, wala siyang sinasabi, pero trigger na trigger ang kabila. No? Pero wala po ako talaga kahit kailan simula yung manalo sila noong 2022. Wala akong narinig na kahit isang masakit or bastos na salita na ibinato ni PBBM o ng kahit sinong Marcos sa mga Duterte. Kaya hindi ko po maunawaan kung bakit ganun kagrabe, disrespectful at kabayolente yung pagsasalita nung panig ng mga Duterte sa mga Marcos, mga kababayan. Kaya minsan, napoprostrate tayo na bakit hindi man lang nagbibigay ng reaksyon or nagsasalita ang Pangulo. But at the same time, tayo rin ay thankful dahil mas effective din pala yon na wag mo na lang pansinin. Pero syempre, nauunawaan natin yung pamangkin niya, si Gov. MMM. At mamaya, babasahin ko yung naging reaksyon ni Congressman Sandro Marcos. Naiintindihan natin sila dahil syempre, sila yung anak, apo, hindi na rin nila maiwasang magsalita dahil mga tao din sila, nararamdaman nila na masakit yung sinabi sa tatay at lolo nila, no? At sa kanilang mga magulang. Alam nga namang manatiling manahimik, tayo nga ng mga supporter, especially kayo mga loyalista, nasasaktan, napoprostrate, yung pa kayang mismong anak, apo, hindi magsalita. 'Di ba? So at this point nauunawaan natin sila. Ngayon babasahin ko po sa inyo itong pahayag ni Congressman Sandro Marcos. Ito parang medyo may konting anghang, no? Kumbaga sa kutsilyo may talas. Basahin po natin. Sabi ni Congressman Marcos dito, "For all this time I have held my tongue out of respect for the Vice President, given the mandate she was given and responsibility which her office holds. However, as a son, I cannot stay silent while she threatens to exhume a former president and behead an incumbent one. Besides, her bizarre temper tantrum has been condemned by a nation." Tama, maraming tao ang nadismaya at nambatikos kay VP Sara because of what she did in her press con. Has been condemned by a nation horrified from such displays of insensitivity towards the dead and cruelty to the living. Forget that the objects of her derisions are dear to me. Ayan, syempre, tatay niya at lolo niya. But I would also be remiss in my responsibility as an Ilocano representative if I didn't voice out my disdain at the abhorrent comments she so carelessly uttered. I can ascertain that my emotions are shared not only by my kakailian in the North, but across the country. For his part, the President had not said anything against her that can be remotely construed even as a mild rebuke against her tirades. He even advised me to withhold my disappointment and refrain from making a statement. However, one must draw the line at some point and is frankly long overdue. So, ang Pangulo hindi nagsalita ng kahit ano para patulan yung mga sinabi ni VP Sara, and si Congressman Marcos pinayuhan pa nga ng Pangulo na wag na magsalita. Pero syempre, para kay Congressman Marcos, one must draw the line at some point and it's frankly long overdue. Which is for me tama. Tama na dapat kahit isa sa inyo magsalita at sumagot. Going ballistic was perhaps the self-therapy she prescribed for herself, but she crossed the line, leaving the civic and civil space in which disagreements can be rationally argued.
Let this be an opportune time to remind ourselves that we mustn't take our mental health for granted and that above all else, I sincerely hope she is okay. As such, I still wish the Vice President well. Ultimately, her success like the President's will be the success of our nation as a whole. May she find the peace of mind and mental clarity that seems to be eluding her. Ayan po. Hindi ko lang alam kung ano ibig sabihin nito. Agyamanak. Ayan. Tsaka yung kakailian. Ayan. Sa mga Ilocano, paki-comment po ng ibig sabihin ng salitang kakailian at itong last word na sinabi ni Congressman Marcos, agyamanak. Paki-comment po ng maunawaan ko. So yun mga kababayan, no? Si Governor MMM, si Governor Matthew, soft at mild pa yung kanyang statement. Pero dito po kay Congressman Marcos, disente pero may anghang. Yung po masasabi ko. May pagrespeto, disente, pero may anghang. At kung naunawaan yung mga DDS kayo, yung sinabi ni Congressman Marcos, siguro naman maunawaan nyo na sila po bilang mga anak at apo ay nasaktan, kaya nagsasalita na sila. Sa aking palagay, tama ang ginawa. Dahil, like I said, kung palagi na lamang kayong ginaganyan at hindi kayo sasagot, no, kahit isa man lang sa inyo, ay mamimihasa at aabuso. At nang ma-realize sa mga tao ng mga Pilipino kung sino ang tama sa inyong dalawa, no? Yung nagsalita ng masasakit na hindi katanggap-tanggap o yung sumagot na may pagrespeto pa rin at sumagot lamang at nag-react dahil syempre mga tao sila na nasasaktan. Dahil mga mahal nila sa buhay yung nadidisrespect or binabastos. At hindi lang basta pambabastos. Huhukayin, puputulan, ibang usapan po yun kahit pa sabihing imagination lamang. Para sa mga taga-kabila, may naririnig ako, sabi, symbolic yung sinabi ni BP Sara, wag nang seryosohin, ganyan daw silang mga Bisaya. Pati yung mga Bisaya, dinadamay nyo, pati yung salitang Bisaya, ginagamit nyo. Hindi totoo na ganyan kayong mga Bisaya. Marami akong kaibigan at may mga kakilala at katrabaho na Bisaya pero hindi po ganyan. So wag nyo gine-generalize, no? Para lamang mabigyan ng justification at palusot. Ngayon ko napatunayan kung sino talaga sa dalawang pamilya ang may respeto at may pagpapahalaga sa kapwa. Ngayon ko napatunayan kung sino talaga ako bilang kakamping, kung sino yung papanigan ko at kung sino yung kakampihan ko. Dahil kitang-kita naman po. No? So, kung kayo, mga DDS, hindi nyo nagustuhan ng sagot na magpinsang ito, ay wala na kayo sa hulog. Karapatan nila na magsalita, karapatan nila na magsabi na ng kanilang nararamdaman dahil meron ng hindi tama. At tama lang po na magsalita na sila. No? Pero ako naiintindihan ko si PBBM kung hindi siya nagsasalita sa ganito, naunawaan ko. Dahil siguro isa rin sa reason niya ayaw na niyang lumala yung gulo. Dahil syempre kapag nagsalita siya, sasagot na naman. 'Di ba? Kahit wala naman siyang sinasabing masama. Again, simula na nagsimulang manalo sila noong 2022, wala po akong narinig na sinabing masama ni PBBM sa kampo po ng mga Duterte. Kaya naman I'm so happy and I'm so proud na nakita ko si Atty. Leni Robredo, si Senator Bam Aquino at si PBBM na nag-usap, nagkita at nagkaroon ng kahit papano reconciliation. Yan po ay napakahalagang mensahe para sa ating mga Pilipino. At sana ganun sila lahat, no? So, yun lamang mga kababayan, no? Para sa akin, I commend Congressman Marcos and Governor Matthew Marcos Manotoc dahil tama lang na magsalita sila, at least may representative po ang mga Marcos, no? So, yun lamang mga kababayan, maraming salamat po sa inyong panonood. At sana po ay makapagbigay kayo ng reaksyon patungkol doon sa DDS na nagyabang agad at sa reaksyon ni Congressman Marcos at ni Governor Manotoc. Ilagay nyo lang sa comment section below at akin pong babasahin yan. At doon po sa dalawang, I think, Ilocano words yun, sana po ay maibahagi nyo sa akin ang ibig sabihin ng aking pong maunawaan. Huwag nyo pong kalimutang ilike ang video natin at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.